Muli, maraming salamat po sa ating pag-attend sa araw na ito. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan na natin pong paglilingkod sa IC po, Sister Lisa. Kasi pagka gumagamit po kayo ng illustration, laging nandun ako sa positive angle or perspective. Kunyari ako yung merong love sa mata, ikaw yung tuwing. Paano kung sa positive na paningin, paano kung kaya kita sinisita doon sa bagay na yun, sa kuling, nang hindi ka maging katulad ko na malaki na love na. Yun ay parang hindi mo lang pagdaanan. Wala ka na doon sa lugar ko at maging maayos ka. Yun yung bakit kailangan mong ikagalit yung kuwing na sinisita sa'yo kung ako ay nandun na sa mahaba na ayoko kita bigyan ng ganong sitwasyon na maiipon mo na maging vlog na rin sa future. Depende po kasi yun sa tumatanggap. Meron kasing mga tao ayaw ng napapagsabihan. Yan po, pagka nasabi natin yung mga mali nila, ang dating na, ikaw naman tama. Ako lagi may mga ganun dito sa tumatanggap po Pero sa mga Kristiyano, naniniwala ako. Kaya may mga usapin na tungkol sa mga magkakapatid, sa mga hindi pagkakakuha. Kaya tanggapin both sides sa mga Kristiyano. Nahihirapan lang po tayo kasi dun sa mga hindi Kristiyano. Kaya nasabi ko kanina sa 7.1 na inaatake tayo kasi nasabi rin ito Nasabi din ito sa iba nating mga kapatid na kami, hayaan nyo na lang kami ganito sa isang part ng buhay namin. Huwag nyo na kami pakialaman. Pero syempre, may nagre-request sa'yo, halimbawa, yung tito mo, ganito, ganon, sabihan nyo, ganon. Kung ang sasabihan ko, tito ko, oops, teka, pamangkin lang kita May mga ganon na, di ba? Oo, po, ganon po nangyayari. Kaya, ang intindi, pagka pinangaralan mo na, tagal ko na, ilang taon natin, tuturuan mo kung tama. Yung ganon nangyayari. Kaya, laging sinasabi, kung tayo magsasalita, patungkol dito sa nakasulat, yun yung saspede natin kung sabihin. Pero kung, depende po kasi sa tumatanggap, kasi na-experience na natin yan, merong hindi tatanggap talaga nung salita na lalo ito, ang sinasabi pa ng iba dyan, papangaral mo sa akin yan, gawa lang ng tao yan. So kung nakalala, lagi tayo kanta sumagot. Sabi sa ikalawang Pedro, no? Gawa ng tao yan, gawa-gawa nyo lang yan, dami-dami yung version. Yung saksi ni Jehovah, may sariling version, Iglesia ni Cristo, born again, kayo, gano'n. Ang hirap kung paano sasabihin sa kanila. Pero yung mismo pinupuntisan po ng ating Panginoong Jesus, dito sa dalawa na ito, kinakailangan, huwag natin kuhain yung sample ng kanilang pag-uusga. Ito, itong kabilang part na ito. Pero dito po sa ating side, siyempre, pinapaalala rin ng Panginoong Jesus, ang gawin natin pangangaral, huwag pangumutya dun sa ibang mga tao. Kasi mahirap sila papasukin. Napakahirap nila papasukin. Lalo kung meron kasi na idadami nila yung past mo Halimbawa ako, nakasama nila ako halimbawa dati sa inuman. Sige si Pablo halimbawa. Mamamatay tao ka sasabihin mo, Diyos. Mamamatay tao ka kaya. Binabalikan nila yung past. Kaya mahirap yun yung sasabihin nila na malaking bagay na love. Pero ang totoo, nagbago ka na, kagaya ni Pablo. Kaya nga dyan siya galing Kaya yan, mahirap aralan yan nakakonvert na si Jesus Christ. May mga gano'n ang hirap nila sabihan. Kaya siguro nakikita ko, medyo dahan-dahan na lang po sa paraan ng pagsasalita kasi hindi tinatanggap. Lalo ko ang magsasabi bata. At medyo isasabihin may matanda. Puti na nga po ako papangaralan mo yung mga gano'n. So, iingat na lang po. Meron pa po kay Brother Chay po. Yung kasi yung salita mo ginamit sa legal grade, pagdating sa judge na, siya, ibig sabihin separation, distinction. So, i-distinguish mo siya. So, ang pangangaral ng isang tao na mga Kristiyano, ito ay isang bahagi ng pag-atol. Tanggapin man natin ito o hindi, ito ay isang buhay ng pag-atol. Kasi kapag hindi nangaral, hinihiwalay mo yung banal at hindi banal. Tama. Kaya isang pag-atol. At yan na hindi saklaw na aklat ng Mateo, Kapitulo 7, yung judge na. Okay? So, meron tayong karapatang humatol sa pamamagitan ng pangalan. Kasi ang pag-hatol kasi yung tinatawag natin, may requirement
Kagaya yung binangkita nila yun, nabasa mong talata, hindi mo nalang nakikita sa 8:15. Sabi ro, mahatod kayo sa laman. Opo. Romans 8, ano po? Hindi, sa John. Sa dyan po. Ay, opo. Sabi ro, kumahatod kayo sa laman. Yan ang paghatod ng tao. Opo. Pero ang paghatod ng mga Kristiyano, ayon sa Espiritu. So magkaiba yung dalawa na yun. Diba? Sabi natin, ikaw, mananakot ka, ganyan, ganyan. Diba? Yun ang isang bahagi sa tinatawag na paghatod ayon sa laman. Okay, so meron dalawang paghatod. Ngayon meron pa akong may isang clarification ako din sa 7, hanggang sa is. Kasi malaking question kasi yung doon sa verse 6 na huwag mo itapon ang perlas sa aso o sa baboy. Diba? At yun ay hindi maaaring tumukol sa mga Pariseo. Kung bibigyan natin ng pansin, kung papansin natin, babalikan natin yung Mateo, Kapitulo 5, nakita ng ating Panginoon sa Kristo, yung mga multitude. Ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, pumalik sa ibabaw ng mundo. Sumunod ang mga alagad. Walang mga Pariseo. So, ang kausap ng ating Panginoon, sa 7, ay purely mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Saan po kausap po saan? Sa 7 po? Sa 7, o. Hindi nyo tinatanggap na yung Pariseo at Eskriba, hindi kausap doon sa 7. Kasi doon po sa 5, kasi sinabi mo naman, natuloy-tuloy siya, di ba? Diretso siya mula sa 5. Doon sa 5, uno, nakita ng Panginoon yung maraming mga tao, umalik siya ng bundok, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Tama? So doon excluded yung Pharisees. So, excluded yung mga Pharisees, hindi kasama ang mga Pariseo. Kaya nga mapapansin mo, sinabi ang ating Panginoon sa Kristo, magsiiwas kayo kung hindi kayo anyahigit sa mga katiwiran ng mga Saducees at mga Pariseo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, yung aklat ng yung 1 Kapitulo siya, yung Matthew chapter 7 verse 1, tumutukoy sa mga alagad. Diba? Ngayon, ang tanong ko, ano ang relasyon ng verse 1, 7 verse 1, doon sa 6 na huwag mong ibigay ang perlas sa mga. Pag inelaborate nyo po kasi yan, mula doon, hanggang ano lang po kasi yun yung sa Mateo, kaya yan po ay series, kasi may kanya-kanya siyang pabagat, diba? Yung chapter 7 verse 1 and 6 na yun, lumalabas po doon sa aking analyzation ko, hindi ko alam paano kayo mag-analyze. So doon sa analyzation ko, kaya ko sinasabi, kasi may mga hint na pinapakita. Okay. 7.5. Sa 7.5, yan ang number 1 ang gusto. Kasi yung salitang you, wala po sa Grego. Ano pa? Yung salitang you, yung tinatawag na pronoun you, wala po sa Grego. Yan ay dinagdag ng mga translator. Yan ay isang salita na agugulo doon sa talata. So ano po yung nararapat? So yung tinutukoy doon, hypocrite, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hypocrite without specifying, but he mentioned the quality of the person. But he was not specifying the person, who they are. But he just mentioned the quality of the person. Malaking diferensya. Kaya nang sinabi, judge not, tumutukoy yun sa 6 na huwag mong ibibigay ang perlas. Magkakasama po yun. Oo. Kaya yung sinasabing judge not, hindi tumutukoy, yun ay tumutukoy sa mga apostol na sinasabi niya na huwag kayong matol, ibig sabihin, huwag mong ibigay ang perlas sa mga. Kasama po yun. Pero hindi siya tumutukoy sa mga legit Pariseo. Kasama po Yun yun. ay tumutukoy sa mga disipulo. Oo. Kahit na po alin dyan sa dalawa, kaya ang pinakita natin Kasi malaki kasi dito sa in the other translation, ito. Ano po yan? Greek? Medyo, hindi Greek, English, all English to eh. Ano po nakalagay? Babasahin natin yung 5, sabi, hypocrite first cast out you become out of thine own eye. Mayroon kong hindi kasi all English to, di ba? So mapapansin mo, wala yung you. Ano translation po siya? Cover date. Iba po kasi translation. Hindi, totoo po yun, pero ang binabanggit ko po, kaya ako binasa yun para isuporta yung sinasabi ko na sa wikang Grego, wala yung salitang you.